Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang kinakailangang i-veto sa 2026 General Appropriations Bill. Iginit din ng Pangulo na ilalive ang buong proseso ng BICAM para matiyak ang transparency. Si Zai Chua sa detalye. The opposition would love to bring me into this, to include me in all of this, but that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Hindi tungkol sa katiwalian, kundi politically motivated. Ito ang maring iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may mga grupo at puwersa umano na pilit siyang idinidikit sa isyu ng korupsyon upang tanggalin siya sa pwesto. Sa gitna ng investigasyon sa flight control projects, nananatiling kampante si Pangulong Marcos at nanindigan na walang itinatago ang kanyang administrasyon. Kumpiyansa rin ito na hindi madadawit ang palasyo sa isyu ng korupsyon dahil alam niya ang katotohanan. Handa rin umano ang punong ehekutibo na ilabas ang sarili niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung kinakailangan. My SALN it will be available to whoever would like to, kung hingiin sa akin ng ICI, siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman, bibigay namin. Sa usapin naman ng 2026 General Appropriations Bill, kumpiyansa ang Pangulo na wala nang kailangang i-veto dito dahil masusi raw niyang binantayan ang buong proseso nito. Wala ring item umano sa GAB ang hindi nakalinya sa layunin ng kanyang administrasyon. The last version of the budget, wala naman ako nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM. At titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano. Upang isulong ang transparency, tiniyak rin ng Pangulo na wala ng small committee at ila-livestream na ang buong proseso ng Bicameral Conference Committee. To further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.